Okay ka na? Special po ang bisita natin dahil nasa studio po namin ang Assistant Ombudsman Saan pa na kayo? si Asek Miko Clavano. Poging-pogi. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris. It's so nice to be here. Finally po. Good morning, Opo. good morning. Unang tinanong ko kay Assistant Ombudsman, kano bang tamang bigkas ng kanyang apelyido? Oo. Kasi may mga nagbibigkas ng Clavano. Clavano. Yun talaga ang tama. Tama. So, Clavano ang tama. But Opo. you'd rather have it, Clavano in Metro Manila? Actually, sir, mas okay siguro kung Clavano. Pero para lang ma-emphasize po yung pangalawang syllable po para hindi Clavano ang pagbigkas dito sa Manila. Pero sa Cebu po, we are called Clavano. Bisaya po may no? Bisaya. Opo. Oo, umpisa namin may dito. buntag sa tanan. Ayun. Naka-air kami sa Cebu. Live kami sa Cebu din. Yes, of course, sir. Oh. Opo. Yung pala. Kaya Kaya magandang umpisahan natin umaga. dito sa mga programa sa DZMM na Miko Clavano. Ako din, no? Simula ngayon, Clavano na ako. Oo. Alvin El Chico kay. Hindi, yung pagbigkas. Okay. Huwag ka naman magalit masyado. Baka sabi, El Chico. Ginaya yung pagbigkas ng apelido niya. Anyway, marami pong issue sa ombudsman. Unahin na natin yung reklamo ng ibang grupo na sabi niya, bakit ganun? Iniutos ng ombudsman sa NBI to do fact-finding dun sa 18 yung manoy miyembro ng Marines. Oo. And yet, yung ombudsman meron din. So, ilang fact-finding ba ang kailangan natin para makuha natin yung facts? Ipasagot natin kay Assistant Ombudsman. Ano nga ba totoo dun, Asek? Actually, hindi naman po accurate na pinapa-fact-finding ho namin ng NBI. Dinapitize ho namin ng NBI para po alamin yung or i-verify yung identity po ng mga tao. Oo. Yung 18 Marines po. No? Yun lang po. Kasi they have more expertise in that sense kasi meron na silang database ng mga yung mga sa NBI clearance po malalaman kaagad nila, ma-verify kaagad nila yung birth dates, yung pangalan, yung tamang spelling, lahat po 'yun. So only for purposes po ng verification ng pangalan, no. Yung fact finding po ginagawa naman talaga po ng Office of the Ombudsman. And I think kailangan ko po talaga i-emphasize 'yon kasi maraming nagsasabi nga na pinapass namin yung trabaho. Hindi po tama 'yun. Pinapasa Ano nyo lang daw. kasi dalawa po yung naging issue doon. Unang-una, sinasabi po ni Ombudsman na 18 na tao, isang affidavit lang. Ibig po sabihin, lahat po yun dapat kasi personal knowledge ng isang tao, 'di ba, sa affidavit. Dapat hiwa-hiwalay. Dapat hiwa-hiwalay. So, the fact na isang affidavit lang po, ibig po ba sabihin na yung 18 na yon nagsama-sama for 2 years, na lahat ng nalalaman ng isa, alam din ng iba? Parehong-pareho. Parang Pareho ganun ang po. implication. Yes, sir. Opo. So, we want to make sure na yung credibility po ng affidavit is ensured. Kaya po namin hinihingi yung 17 others or yung 18 na affidavits, no. It's actually to help them na para po mas panipaniwala yung mga sinasabi nila. Better to get the perspective of each one. Ano ibig mo sabihin na sa ngayon hindi ka panipaniwala? Hindi naman po, no. It's going to help the credibility. So, kung isang affidavit lang po 'yan, medyo Maraming question po. Marami ka pang itatanong sa mga 18. Kaya ang gusto ng NBI na isa-isahin yung mga Marines, no? Para malaman nila kung ano yung perspective ng bawat isa. Hindi, pero doon muna sa issue ng fact-finding. If the NBI is going to do fact-finding, bakit daw yung ombudsman magfa-fact-finding din? Di parang facts lang naman ang Sabay? gustong alamin. Ano bang ano doon? Anong tama roon? Identity lang po yung sa NBI. Ganun lang kasimple. Opo. Identity lang. Yes. Tapos If you sa look at inyo, yung mismong allegations po. Yung contents po, yung contents. Kasi kailangan yung dalawa. So, malalaman ho natin yung identity. Kasi po, let's say for example lang po, no, hindi natin sinasabi na ito yung nangyari. Pero what if yung mga 18 Marines, hindi po sila, parang there is some sort of concealment on the part of some circumstances, some facts, kagaya po ng mga reports na may iba dyan na dishonorably discharged pala or hindi pala sumali talaga sa doon pa lang sira na yung affidavit, 'di ba? So that's level 1. Kumbaga phase 1 ho 'yun. Phase 2 na po yung talagang contents. Pero sa Office of the Ombudsman, we are already looking at the contents itself, yung substance po mismo ng affidavit. Pero syempre, kailangan din natin alamin yung circumstances around the 18 as part of due diligence po sa aming part. Kasi if we believe at face value everything that is said also,
medyo unfair din yun sa mga nabanggit din sa Opo, affidavit. opo. And we try as much as possible po, no, na ganun po yung aming due diligence all the time sa ating mga kaso. Oh, pero wag na lang tayo mag-aksaya ng panahon. Kasi meron namang mga nagsabi na opisyal na hindi yan Marines. Dishonorably discharged yan. Some of them. Oo, Some of them, yeah. Di wag na nating pansinin kung sino man yan. 4 ba yan o 6? Tanggal na sila doon sa iimbestigahan. Both ng Ombudsman at saka ng NBI. Yun nga po pero isang affidavit lang po So, ibig ba sabihin na kung 18 at nabawasan ng 6 or 4, ibig ba sabihin yung credible pa din? So, yun po yung dynamics po dun Kaya namin gustong ihiwalay yung mga affidavits na 18 na lang para if ever merong mga, let's say, yung 6 nga na hindi pala Marines, edi tanggal sila, edi yung 12 na lang po yung titignan namin. Tama. Okay. Tsaka ngayon, Sir Alvin, tsaka Ma'am Doris, you cannot help but think na there's a lot of politics around the oo situation. Kaya ang pinakamahirap talaga sa amin po is to decipher kung ano dito ang politika, kung ano dito ang katotohanan. And I think it goes for all of our cases po, no, na ang pinakamahirap talaga is to decipher kung ano ba talaga to, harassment? Are we becoming a political arena para lang mag-mudslinging sila? Or ito ba talaga ang nangyari? Ang gusto kasi nilang mangyari na hook, line, and sinker, may accusation, then you investigate. Parang ganun ang Opo. gusto nilang mangyari na may allegation, no? Tingnan Eto nyo, na, imbestigahan ninyo, imbis na kini-question ninyo yung nagsuplong, dapat yung sinuplong niya, yun ang imbestigahan ninyo. Paliwanag mo ngayon, bakit hindi siya ganun kasimple na Parang may akusasyon? Parang killing the messenger, parang gano'n. Yun ang gusto nilang palabasin. Na bakit Yes. ang mensahero ang tinitira ninyo, ba't hindi ninyo imbestigahan ang laman ng kanyang akusasyon? Opo. Yan, go. Siyempre po, I think in any situation, ganun po talaga ang mangyayari, ang magiging reaction ng mga abogado na gusto nila talaga na credible yung mga ginawa nilang affidavit, yung mga witnesses na dila nila. So when we raise questions, talagang titirahin nila yon. Pero sa totoo lang po, the Office of the Ombudsman is already investigating the contents. And if you look at it, kung titignan mo talaga po yung 18 Marines na affidavit, parang 2.0 siya ni Orly Gutesa. Diba? Kung titignan mo, Parang pareho. medyo pareho Yung maleta, yung ganito. Oo. Pero syempre, dahil na shoot down din yung affidavit ni Gutesa dati, nung in-invite po namin siya, nung DOJ pa kami po, no? Nung in-invite po namin si Orly Gutesa sa DOJ, hindi naman siya subipot. So, siguro they had to find another way to bolster yung claims. Kaya may isang part doon sa affidavit na sang-ayon po kami sa affidavit ni Orly Gutesa. So parang ganun po yung So Yung naratibo, ando doon na. ando doon na po. So sa amin po, we are already investigating it. Nandun na yun, dati pa. Matagal na po. At least, ngayon nag-supply pa sila ng ibang detalye, no? So, we want to emphasize na ini-investigate ho namin yun, but it's part of due diligence to really see the credibility and to verify yung identity po ng mga Marines para po sigurado tayo na hindi tayo na naloloko din sa part ng Office of the Ombudsman. Bakit ano ba ang posibilidad na is it possible na parang pinapalitaw lang ito dahil parte ng politika? Ibig sabihin, makapanira lang, maglalabas ng akusasyon. Yes, sir. Siyempre, kasama po yan sa konsiderasyon. And sa amin kasi, bilang isang independent office, talagang kailangan hiwalay kami sa politika. Dapat. No? Pero siyempre, hindi mo talaga maiiwasan na meron talagang politika na nangyayari sa mga kaso na ito. So, yun na nga, sinasabi ko kanina na ito ay isa sa pinakamahirap na ginagawa namin to decipher kung ano ba talaga ang politika lang or kung ano talaga yung katotohanan. May narinig ako statement part na may isa abogado, ang deklarasyon niya, tuta si Ombudsman. I don't know if you've heard or watched that video. Sabi niya, hindi natin dapat pagkatiwalaan si Ombudsman kasi tuta yan ng administrasyon. Well, ang sinasabi ni Miko, hindi dapat kasi independent yan, hindi yan dapat kasi Ombudsman nga, hindi ho ba? Ito ba yung nakabanggaan din ni Lacson? Ay. Hindi, sinaka ako ng pangalan. Sorry naman. Anong say nyo doon na naakusan kayong tuta? Alam niyo naman po, si Ombudsman Remulla, dati po nung naging governor siya ng Cavite, dahil sa tatay niya na siguro na nag-groom siya, no? Oo. May panahon na hindi sila naging okay. And
it was very easy for him to walk away from politics. At ganun din dito po, sinasabi niya na nung time namin sa DOJ, nagkabanggaan din sila ni Zaldico dahil sa e-gates, ganyan-ganyan. It was very easy for him na to put his foot down and say na ito ang kailangan ko eh. Kung hindi nyo ito ibibigay sa akin, magre-resign na lang ako. At ito yung e-gates po na sinasabi niya at linabas niya dati na nakisawsaw pa si dating Congressman Zaldico sa e-gates na para naman yan sa taong bayan dapat. Tapos yung budget na hinihingi namin hindi naman masyado malaki. Gusto pang pagperahan. So, sabi niya talaga, kung hindi niyo to ibibigay sa akin, magre-resign na lang ako. Ayun. So, yun po, I mean, example lang po yan, no? And I think that it goes to show how headstrong our ombudsman is, no? And to call him a tuta was really quite unfair. Sa akin lang, quite unfair kasi nakakasama ko naman siya almost every day at nakikita ko talaga yung attitude tsaka personality niya and wala talaga siyang kinikilingan. Gusto niya talaga na maayos yung trabaho namin sa Office of the Ombudsman. So, hopefully, no, sana hindi siya ma-lost in translation. Siyempre, meron talagang titira sa atin, pero I think if we just put our heads down and get the work done, I think the results will speak for itself. Hanggang kailan ang time frame na binibigay nyo sa inyong sarili para tapusin yung investigasyon? You mean dito sa Marines? Sa Marines, ex-Marines, okay. opo. Sa Marines po, syempre, we have to go face by face. Antayin po natin yung resulta ng investigation ng NBI with regards to the identity. And then itong sa naman dahil ongoing, we're looking at different links and different links to yung mga nangyari. So for example, yung mga may-ari ng bahay, yung mga driver na third person na nakasaksi, mga witnesses, ganun. So lahat ho yan tinutumbok ho natin. Yung related to that, may nabanggit si Remulla na Ombudsman Remulla, yung delivery ng pera. Nung sinasabing ex-Marines ay nagsimula, actually hindi, not during the Marcos administration, kundi panahon ng Duterte. Anong ibig niya sabihin nun, Assistant Ombudsman? Anong tinutumbok nun? Yung yung intelligence po na yun, naibigay sa kanya personally. So hindi ko pa nakikita yung intelligence report na yun. No? Pero I guess it really just emphasized na lahat po ng nakukuha natin, just like we discussed earlier na marami talagang politika. It's a lot of half-truths and half-lies. No? Lahat po yan. Hindi lang po sa affidavit ng 18 Marines. No? Yung mga nasa flood control, yung mga affidavits, yung mga witnesses ho natin. We have to be very careful in believing everything that they say. Kasi lahat po yan, half-truth, half-lie. Or some sort of permutation. So sasalain. Pwedeng Sasalain 70. Sasalain lahat. Opo, pwedeng 70-30. 70 ang totoo. Pero may tapos bahid ng padding hindi totoo. ng hindi totoo. O ng politika. Opo, yun po talaga yung, I guess, the hardest thing that we have to really decipher. Yun po talaga. Meron ba kayo na-encounter na humaharang sa investigasyon ninyo? Medyo nagpaparamdam na, tumigil-tigil na kayo? Nako po, marami talaga. Marami talaga po. Kasi, ano po yan mga politiko po ito Naglalabi. At marami pong naglalabi. Tama po si Sir Alvin. Marami po talaga naglalabi. So, it's really understanding the dynamics and being disciplined enough na sabihin mo talaga na, sir, na lang, whatever the evidence shows, doon na lang tayo. Miko, parang natatagalan na, di ba? When was the last time that you have filed cases related dun sa ng operation ng ICI? Parang matagal-tagal na, wala na kayong dagdag na kaso? January po, yung last. Opo. Bakit? Ba't ang tagal? There were low-hanging fruits. And there are cases na kailangan pa naming investigate further. Ang feeling po kasi namin, the more we know, the more we have to know. Kumbaga parang, pag may nalalaman kami, nagba-branch out pa siya. Nanganganak. Nanganganak po. Kaya, and then of course, yung challenge po na half-truth, half-lies, yung mga ating mga witnesses po na kailangan i-develop po talaga. Kasi kung sa amin lang po, wala po sana kaming tinanggap na state witness. Actually, in other jurisdictions, wala talaga silang tinatanggap na state witness. Dahil they have all the technology and all the capability to really dig deep into the investigation. Pero tayo, we resorted into getting them because we believe that they are, quote-unquote, the sweet spot
sa investigation. Okay. Kagaya ni Henry Alcantara bilang district engineer, he was close enough to the proponents, but he was also close enough to the assistant district engineers and the project engineers na sa baba. So parang ano siya, sentro siya. 'Di ba? Hindi siya most guilty kasi hindi naman siya yung mga proponent, pero alam niya lahat kasi kausap niya yung mga So January pa yung last, kailan asahan ng publiko na meron ulit isang batch na naman ng kakasuhan ninyo sa Sandigan Bayan? Is it forthcoming? when it's po, and I believe that it's a lot of the cases po no na especially yung mga binigay namin sa DOJ dahil sila naman talaga ang unang nakausap sa mga witnesses no. They are already in preliminary investigation stage. Yung case po ni Senator Estrada is already submitted for resolution dahil nag-submit na po siya ng counter affidavit niya. I believe also the case that is pending there is the case of Senator Joel Villanueva. Ano na po yan? Nasa advanced stage na po yan. And when it says, pag sinabi pong submitted for resolution, pag meron ng resolution, either for filing na po yan or for dismissal. Malalaman na po natin yung resulta niyan. Yung mga bago, yung mga bagong inakusahan, may bago ba kayong isasampay in the next few days? Sir, ang malaking issue din sa amin po dito, yung conflict of interest ng mga congressmen. There were, siguro, if you look at the history of party lists, parang dumadami at dumadami yung mga contractor na pumasok. And it's very blatant kasi po, nasa batas ho yan na bawal ka maging contractor, especially because ang Congress ang mismong nagbibigay ng prangkisa or ng kontrata na yan. So, very clear po yung conflict of interest. Hindi po namin alam kung bakit ang daming siguro medyo kumapal na talaga yung mukha na sumali pa rin sa Kongreso kahit they are one of the biggest contractors in... Wait, so ibig mo sabihin kakasuhan lahat yun? Kailangan pong may mangyari doon. Ang dami nun. Madami. Opo, madami po talaga silang yun. kontraktor. Di ba yung isa yung sa Batangas? Oo. Napakalaking kontraktor nun. Opo. Meron pang iba, hindi lang siya sa ibang probinsya. Yes, sir. So lahat yun kakasuhan? Kailangan kasuhan po talaga yan. It's not as heavy as yung malversation. Diba? Hindi po siya non-bailable kasi conflict of interest nga lang siya. But there has to be some sort of accountability. And the purpose there is so that hindi na po tayo accepting of the impunity na contractor ka, nasa batas bawal ka maging congressman kung hindi ka magdadivest. Anong kaso nun? Graft? Ano po yan? O violation nasa of... 3019 po yan. Ano nga yun? Violation Corrupt of the... practices po. Part Kasi of- partner si former Congressman Zaldico, ganyan ang kaso. na nga eh. Kasi contractor din siya, hindi ba? Meron siyang... Tapos umupo pa. ang pangalan nun? Sunwest. Sunwest po. Oh. Opo. Marami siyang kumpanya. Marami siyang kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Correct. So lahat ng mga congressman, past and present, na Hahabulin. kontraktor o may connect sa contracting, kakasuhan. Yes, sir. That has to happen kasi po, ano yan eh, that's, it's part of our mandate to do so. Kasi kitang-kita po blatant masyado eh. Oo. Nandyan yan eh. So, at sinasabi ho yan talaga ni Ombudsman dati pa na marami talagang ganyan sa Kongreso ngayon. Okay. Tatlo lang naman tayo nag-uusap ngayon. No? Baka pwede mo lang sabihin sa amin kung sino yung malalaking pangalan na susunod na makakasuhan. Hindi po namin pwedeng kasi ano ho yan, naging learning point ho namin yan nung December. Oo. At kung magbigay ho tayo ng timeline at kung sino man, minsan hindi talaga natutupad dahil maraming tricks yan yung mga abogado po ng kabila. Siyempre. Maraming ano yan. So we learned our lesson not to give certain timelines. But what I can say is that yung investigation ho namin is still ongoing. And the reason kung bakit hindi kami masyado nagsasalita dahil nga po, we don't want na matelegraph ho yung punches namin. Biko isa na lang, naubusan tayo, or 59 na. Anong impact nung pagsasara na ng ICI sa mga kasong inahanda ng Ombudsman para sa Sandigan Bayan? Kasi hanggang dulo ng 31. buwan na lang, March 31 na lang Yung sila. ano po? Ang Yes, ICI, opo. yung, ano nga pa, ibig sabihin ng ICI? Independent Commission For Infrastructure. O, magtatapos na. Paano yan? Well, nag-turnover na sila ng kanilang findings sa amin. They have given their recommendations. Lahat po ng transcripts. Kasi po, if you will remember, nag-interview sila ng maraming politiko at yung mga sangkot dito sa ating flood control issue. And all of those have been turned over to us. In fact, 197 na megabucks ang tinurnover sa amin. So you have enough? Wow. Or more than enough?
We haven't gone through everything yet, sir. As you can imagine po, ang dami talagang papel nun. And we plan to digitalize that. I-scan na lang ho yan. And then we'll ask our lawyers to go through everything. Pero marami pong nagsasabi na walang nangyari sa ICI. Ako, I beg to differ kasi po, yung commissioners po ng ICI, they took the job from the private sector po. At malaking bagay po yan kasi wala talaga silang inkling na mamulitika. So, ito sa sacrifice on their part to actually take on the role. Correct, Ano correct. naman, kawawa naman, 'di ba? So, I think they really did their job well. So, Okay. at least na turnover sa amin, we'll take it from here. Thank you, Okay. Miko. Thank you for coming. Yes, sir, Alvin. Maraming salamat Nag-OT po, ako. Ma'am Konti Doris. lang naman. Thank you Maraming for salamat, coming over. Miko Mabuhay ka. Clavano. Kasi partner na nagwo-worry siya dahil palagi natin pinipitik na hindi nagpapa-interview. Ayan tuloy, pumunta na rito. Just to prove Na? na willing naman siya. Oo, Ano siya sabi niya, nagtatago? yung flag racing can wait. Hindi, 8:30 pa yung flag racing. 8:30 Thank you. Pakiregards mo na lang kami kay Thank Ombudsman. you. Ha? Thank Salamat you. po. Maraming Salamat salamat. po. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Magandang umaga sa iyo, Eldred.